Kamusta sa inyong lahat? Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon, tayo ay sumisid ng malalim sa nakakabahala na kababalaghan sa mabilis na pagtindi ng mga bagyo. Isang lumalagong alalahanin sa ating nagbabagong mundo. Noong ika-5 ng Setyembre 2023, mabilis na lumakas ang Hurricane Lee mula sa isang kategorya hanggang sa isang napakalaking bagyong kategorya 5 sa loob lamang ng 24 oras. Ngunit ano nga ba ang mabilis na paglakas? Nangyayari ang mabilis na pagtindi o paglakas kapag tumaas ang maximum sustained winds ng isang bagyo nang hindi bababa sa 35 miles per hour or 56 kilometers per hour nang wala pang isang araw na nag-iiwan sa mga komunidad ng kaunting oras upang maghanda. Kaya ano ang nagiging sanhi ng hindi pangkaraniwang bagay na ito? Ito ay dahil sa tatlong pangunahing dahilan. Ang mainit na tubig sa karagatan, sapat na atmospheric moisture at mababang vertical wind shear ay ang perpektong recipe para sa supercharging ng isang bagyo. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa malailipanting problema, ang climate change. Paano ito nakakatulong sa mabilis na paglakas o pagtindi ng isang bagyo? Habang umiinit ang ating planeta, umiinit ang mga karagatan at may akses ang mga bagyo sa mas mainit na tubig na ginagawang mas mabilis ang pagtindi o paglakas ng bagyo. Ngunit paano ang El Nino? Hindi ba karaniwang pinipigilan nito ang pagbuo ng bagyo? Ngayong 2023, sa kabila ng pagkakaroon ng El Nino, ang Atlantic Gulf of Mexico ay nakaranas ng napakaraming temperatura ng karagatan na nagtatakda ng yugto para sa mabilis na paglakas o pagtindi. Nagiging uso ba ang mabilis na pagtindi o paglakas? Sinasabi ng mga pag-aaral na oo, pinapakita ng pananaliksik na ang bilang ng mabilis na tumitinding mga bagyo malapit sa mga lugar sa baybayin ay tumaas sa nakalipas na dekada, bagyang dahil sa pagbabago ng klima na dulot ng tao. Ang mga bagyong malapit sa baybayin ay nagdudulot ng malaking banta sa mga populasyon sa baybayin dahil mas nakakaranas sila ng mabilis na paglakas o pagtindi. Dahil nasa kalagitnaan pa lang tayo ng panahon ng bagyo, hindi pa tapos ang banta. Dahil sa kasaganaan pa rin ng mainit na tubig sa karagatan, ang posibilidad ng mas mabilis na pagtindi o paglakas ng mga kaganapan ay nagbabadya na nagpapaalala sa atin ng pagkaapurahan upang matugunan ang pagbabago ng klima. Bilang conclusion, ang mabilis na pagtindi o paglakas ng mga bagyo ay isang tunay at lumalaking alalahanin. Habang ang ating planeta ay patuloy na umiinit, dapat tayong kumilos upang pagaanin ang pagbabago ng klima at protektahan ang mga mahihinang komunidad sa baybayin. Salamat sa pagsali sa akin ngayon. Huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe para manatiling updated sa mahalagang paksang nauugnay sa klima. Magkasama, magagawa natin ang pagbabago, manatiling ligtas.